Magandang araw, Kadiskarte. Episode 3 na ng ating Kadiskarte videos. Sa araw na to ay tinamaan tayo ng pagkarami-raming personal expenses. So, ito yung mga expenses na kung saan hindi dapat sinushoulder ng ating negosyo kung nagsisimula pa lang. So, unexpectedly nadali po yung aking gulong ng motor. So medyo may kamahalan, kinakailangan na rin natin na sa araw-araw gamit ang ating motor. No choice tayo kundi palitan dahil wala nga tayong other sources of income. Chinarge po natin dun sa ating diskarte number 2 yung ating personal expenses, which is masakit, no? Kasi nga kung iisipin, almost 3,000 pesos din yung nagastos natin, ano, in just a day. Kaya masakit. Ang share ko ngayong araw sa episode na to, kapag may personal expenses tayo, wag muna nating i-charge sa ating negosyo na sinisimulan pa lang. As much as possible, iwasan na muna natin kunan upang sa ganun ay mabilis na lumaki ang ating sinisimulang maliit na negosyo. So kung maaari hanggang pagkain, ganun lang. Pero kung katulad nung ginastos natin na sa gulong, dapat hindi po natin kukunin dun. Wala tayong choice, ano. Gagawa na lang natin ng paraan, no? Kukuha tayo dun sa diskarte number 1 ng income kung meron na, no? Check na lang natin kasi sa revive po natin yung diskarte number 1, which is yung ating helmet cleaning services. Hindi ko po alam, hindi ko na po na-check kung nag-generate na siya ng income, pero ayun, ibinili na rin po natin siya. May sistema na po tayo doon. Bale, kunin na lang natin kung meron mang kita. Bale, ang aral, wag po nating ikakarga lahat ng ating expenses sa mga sinisimulan nating negosyo. Yun yung number 1 lesson. So yung pangalawang lesson sa video na to, tungkol sa cash flow. Nung mga nakaraang taon sa pagnenegosyo natin, kabisado natin yung cash flow na yan. So ano nga ba ang ginagawa natin sa cash flow ng business? Lahat ng bayarin natin, lahat ng pwedeng i-delay natin, no? Pero hindi naman to the point na ma-charge na tayo ng interest, mga expenses regarding sa delay na ginagawa natin. Kumbaga, kung sa electricity bill, isagad natin kung kailan yung deadline upang sa ganun magamit pa natin yung ating kinitang pera. Pero sa case ko naman, ayun, hindi pa naman kinakailangan i-remit yung ating sales, no? Kasi nga syempre may puhunan tayo, sa kasamang palad na i-remit pa rin natin. Pwede din naman yun na sa 15 na, pero anong petsa pa lang yun ay remit na natin. Di sana nagamit pa natin na pambili ng mga panibagong items. Wala na, andun na. So ayun, ano. So sa cash flow, yung pera na andyan, gamitin na natin para ma-improve yung ating business, magdagdag ng goods, at kung ano pa mang improvement at regarding sa expenses, hanggat maaari i-delay muna natin. So yun lang, no?
Bale, dalawa ang lesson natin sa episode na to. Bale, yun lang mga kadiskarte.